Ito ang Bilagan Road na matatagpuan sa munisipalidad ng Santol, lalawigan ng La Union. Nakilala ito sa tawag na The Great Road of Santol dahil sa pagkakahawig nito sa tanyag na The Great Wall of China. Kaya sa videong ito, pupuntahan natin at aalamin kung gaano nga ba kataas at kadelikado ang tinaguriang The Killer Climb ng Bilagan Road. Grabe, tarik! Woo! Oh, grabe taas! Wow! Let's go, lakbay! Humihina yung preno ko, bro. Oo. Nawalan ako ng preno. Oo. Yon, good morning po sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayon po ay dumadaan na tayo sa mahabang tulay at papasok na po tayo sa La Union. Ito po yung arko nila dito. Yan, La Union. Alright. Okay, nasa probinsya na tayo ng La Union at sa bayan po ng Rosario. So ang una po natin pupuntahan dito sa La Union ay ang Santol Road. So ibabahagi ko po sa inyo itong napakatarik na kalsadahan na matatagpuan po dito sa probinsya ng La Union. At ang kasama natin sa ating motorcycle adventure ngayon dito po sa probinsya ng La Union, syempre yan, kaibigan natin, Suki Moto. Yan. Malawak na kabukiran, tapos may mga kabundukan na tayo nakikita dito. Yan, papasok na tayo ng Agoo. Ito yung pinaka-arko nila, oh. Yan, welcome Agoo. 1978 pa pala tong arko na to. Tagal na rin, oh. So lahat po ng bayan na ating dadaanan patungo po sa Santol La Union ay ipapakita ko po sa inyo para po kung kayo ay magpaplano din na pupunta rito at pasyalan po ang Bilagan Road, hindi na po kayo mahihirapang hanapin para po meron kayong guide. Pagkatapos po nating daanan ang bayan po ng Agoo, La Union, ngayon dadaanan nyo naman tong bayan ng Aringay, La Union. So ito na yung lokasyon natin ngayon dito. Ito pala yung Aringay Bridge. Ang lapad, oh. 4 lanes. Tapos may mga tanawid din tayong makikita rito. At ang lawak ng ilog. Ang ganda rin ng tulay na to dito sa Aringay. Okay, so papasok na tayo ng bayan ng Bawang, La Union. Yan. Okay. Dito na tayo sa kabayanan ng Bawang, La Union. So pangkaraniwan sa mga bayan na dinadaanan natin sa mga town proper, talagang dumaranas tayo ng traffic dito. Grabe, sobrang init dito sa La Union, no? Pag mga ganitong oras, mag alas 12, tanghalin tapat. Grabe talaga, sakit sa balat ng init. Okay, right turn tayo dito sa San Fernando Bypass Road. Iwas tayo sa traffic. Dahil pag dumiretso tayo doon, grabe yung traffic na ma-encounter natin. So sa mga followers and subscribers natin, yan, dito kayo dumaan para mas smooth yung biyahe ninyo. Okay, so pagkatapos nating dumaan doon sa may San Fernando Bypass, eto na, andito na tayo ngayon sa San Juan, La Union. Dito po matatagpuan ang malakas na alon ng karagatan ng La Union. Yung mga mahilig pong mag-surf
dito yung destination nila. So after po naming mapuntahan ang Santol Road, dito na po kami matutulog ni Suki sa San Juan, La Union. Meron tayong hinantuan dito, isang malawak na kabukiran. Makikita ninyo ang daming mga nakapastol na baka. Yung makakakita ka ng mga ganitong tanawin. Tapos may mga kubo. Sa layo ng biyahe na ginagawa natin, yung makakita tayo ng mga ganitong berdeng tanawin. Nakaka-relax talaga. Ang ganda rin ng kalsadahan dito sa bayan ng Bacnotan, La Union. More on diretsong kalsadahan na asphalto. Wala pa tayo sa mismong destination natin sa Santol, La Union. Nakikita na natin yung ganda ng probinsya ng La Union talaga. Kaya ang sarap magmotor dito eh. May mga part na rin dito na mga kurbada. Kaya mag-iingat tayo kasi yung mga nakakasalubong natin ng mga sasakyan, mabibilis. Gawa nga ng malapad yung kalsada na to. At parte po ito ng MacArthur Highway. Okay, so pagkatapos ng bayan ng Bacnotan, papasok na tayo ng bayan ng Balawan, La Union. Yan yung arko nila dito, may kampana doon sa mismong pinakagitna. So bali nasa 13 kilometers na lang yung biyahe natin, 24 minutes na pagmumotor. Nandun na tayo sa Santol. Yan, dumadaan na tayo dito sa town proper ng Balawan. Ito yung simbahan nila dito, kulay pink. So pag natin ninyo yung simbahan, kakanan tayo dito. Yan, pinapakanan na tayo ng mapa natin. Yan. So ito yung pinaka-entrada papunta po sa Santol, La Union. So ang pinaka-landmark, pag nakita nyo po yung simbahan dito sa Balawan, yung mismong pinaka-town proper, yan, kanan po kayo dun sa kanto. Yan, mula dito nakikita ko na yung mga kabundukan na pupuntahan natin. Ito na yung arko ng Santol. Yan, welcome to Santol. Right. Narating din natin ang mismong pinakabayan ng Santol, kung saan dito nga po matatagpuan yung Bilagan Road, yung ating pupuntahan. So hahanapin natin dito kung nasaan yung munisipyo, dahil kailangan doon natin magpa-register doon bago tayo pumasok o umakyat ng Bilagan Road. At nakikita natin dito sa mapa, nadadaan tayo sa Malabitukang Manok na kalsadahan. Ito, nagsisimula na po tayong dumaan sa mapuno na kalsadahan, no? Sarap na magmotor dito, malilim na, saka malamig. At sariwa na din yung hangin na nalalanghap natin ngayon. At ito na yung Malabitukang Manok na dadaanan natin. Medyo alalay lang po tayo sa pagbaybay sa kalsadang to. Bukod po sa matutulis yung mga kurbada na dadaanan natin, hindi rin po ganun kaganda yung kondisyon ng kalsada. Madulas, maraming buhangin. Grabe, bilog na bilog ah. Tapos meron tayong mababasa rito na Bilagan Road, the Great Road of Santol. Make sure to register at tourism desk before proceeding to the site. Ito na yata yung munisipyo dito. Wow, ang ganda naman ng pagkakadesign ng kanilang Christmas village dito sa Santol, oh. Ang daming payong.
Okay, so ito na yung tourism desk registration area. So kailangan nating magbayad dito ng 30 pesos para sa trekking and monitoring. Yan. Per head po yun. Then register tayo dito. Then after that, diretso na tayo doon sa Bilagan Road. Yun, buti na lang. Meron tayong makakasamahan dito na local. Yan. Tapos, hindi na tayo mahihirapan kasi nga may mag-guide sa atin doon sa ating pupuntahan. Yan. Kuya, ano po pangalan nyo? Jonathan po, sir. Yan, si Kuya Jonathan. Makakasama natin sa adventure natin. Paakyat doon sa Bilagan Road. Okay kuya, let's go. Okay, kailangan nating kumanan dito. Ayan. So dalawa pala yung makakasama natin. Sunod lang tayo sa kanila. This way to Bilagan. Oh, grabe, entrada pa lang. Paahon na. So pupuntahan natin yung view deck dito. Pero bago natin marating yon, aakyat talaga tayo sa matataas na mga kalsada rito. Sabi ni Kuya Jonathan, itong kalsada ng Bilagan Road ay hindi pa raw tapos. So pag ito daw ay natapos na, pwede na daw tayo makadiretso ng Kapangan Benguet. So bali Cordillera region na yung pwede nating mapuntahan pagka natapos to. Iniintay na lang daw matapos yung tulay na magkukonekta sa Benguet at dito po sa La Union. Ayon sa ginagawa natin pagre-research na itong kalsada ng Bilagan, tinatawag ito ng mga bikers o siklista na killer climb. Dahil nga po sa taas ng kalsada na to, ayan o, mararamdaman na natin talaga yung tarik ng pataas nito. Yan, sisimula nang gumapang silakbay. Oh, taas. Solid o, dire-diretso na to pataas. Wala nang hinto. Wow. Grabe ang tarik. Ayun o, gapang na silakbay. 30. Wow. Solid. Wow. Wow. Makakaramdam ka na ng pagkabingi sa sobrang taas ng kalsada na dinadaanan natin ngayon. Grabe yung tanawin, no? Solid. Ito yung pinakamatarik na kalsada rito na dadaanan natin. Nakikita ko na. Ito yung waiting shed na nakita ko sa Google Map. Ayan o. Tapos ito yung sobrang tarik na kalsada. Grabe, nakakalula. Kakayanin kaya nalakbay ito. Sobrang taas. Let's go. Lord, guide me. Grabe taas. Welo. Oh. Grabe tarik. Woo. Gapang. Wow.
Grabe, masasabi mo nga na killer climb to. Sobrang taas. Wow! Yun, sa wakas narating na natin yung pinakataas nitong Bilagan Road. Dito mababasa natin yung I Love Santol. Ayan. Then dito makikita natin yung isa pa na mas matarik na kalsada na pupuntahan natin mamaya. Ayun, oh. Sobrang taas ton. So mula dito talagang tanaw na tanaw natin kung gaano kataas yung kalsada na yon. Okay, so pagkatapos po nating mapuntahan yung unang mataas na kalsadahan dito sa Bilagan Road, yung merong signage na I Love Santol. So ngayon, susubukan naman nating puntahan at akyatin yung mas mataas na kalsada rito. Sana makaya ni Lakbay. Dahil nararamdaman ko na parang wala sa kondisyon yung motor natin ngayon. Kung anong naging biyahe natin nung nakaraan sa Mankayan, Benguet. Grabe yung lubak at hirap ni Lakbay. So itong Bilagan Road ay binansagan din po na Great Road of Santol. Dahil po maraming sasabi na may pagkakahawig daw po itong Bilagan Road sa Great Wall of China. Grabe, sobrang taas na ito. Grabe, nakakalula. So mula dito nakikita natin na doon sa mismong pinakataas na yon. Grabe to. Rough road. Sobrang taas. Napakadelikado na itong daan na to ah. Oh. Grabe, nakakaramdam ako ng takot ah. Meron ba yata tayong tatawiran dito na ilog? Mukhang negative tayo dito kasi bukod sa dadaan tayo sa ilog, putik, lupa, pataas, paawon dun sa napakataas na kalsada. Ito lang yung daan, pataas. Kaso nakikita ko na talagang sobrang delikado na nito. Wala sa kondisyon yung motor ko eh. Gusto mo, try mo? Yung paggapang lang natin doon kanina eh, mamaputulan pa ako ng belt eh. Okay, so dito sa inintuan natin, ito pala mismo yung Siminublan Falls. Kaso ngayon makikita natin yung tubig. Hindi maganda yung kulay dahil ginagawa daw yung tulay. Nakita ko to sa Facebook, ang ganda ng kulay eh. Dito umaagos yung tubig. Tapos dito naman bumabagsak sa bato. So ito pala ang Siminublan Falls. Baba pa tayo ng konti. Medyo matarik din pala ito. Yan guys oh. At sabi ni Kuya Jonathan, yung kasama natin, kung matsyempohan natin na malinis yung tubig, okay maligo dito. Pwede kayong tumalon. Ito yung pwesto. Yan. Dito. At nasabi niya pa nga sa atin, nanggaling na pala dito si Julia Barreto. Yeah. Dito daw tumalon si Julia Barreto nun. Wala rito hanggang dun. Grabe taas oh, nakakalula. Ang lawak din ng bilog na pwede ninyong paliguan dito. Pag daw weekends o bakasyon, marami daw naliligo dito.
Okay, so nakarating na tayo dito kahit hindi man natin napuntahan yung pinakadulo, dahil nag-aalangan na ako sa kondisyon ni Lakbay. Dahil nga po dun sa pinuntahan natin nung nakaraan sa Mankayan, matataas din po yun, sadsadan. Medyo nagkaroon po ng problema yung panggilid niya. So ngayon, ang destination natin sa Sasaba naman tayo, yung mini rice terraces dito sa Santol, La Union. And grabe yung daan dito. Yan, pakatarik. Ahon na ulit tayo. So kailangan natin ulit bumalik doon sa mismong pinakamunisipyo, dahil iba yung way nung papunta sa Sasaba rice terraces. So yung kaninang inahon natin na napakataas, ngayon pababa na tayo. Hohoho. Patarik oh. Alali lang tayo dito sa preno. Okay, so nakababa na po tayo. Dito na tayo ulit sa Patag. Time check 3:47 PM. So patungo na tayo sa Sasaba mini rice terraces. So sabi nila na mataas din daw yung kalsada na pupuntahan natin. Ang tanong, mas mataas pa ba ito sa kalsada na dinaanan natin? Ayan, simula na ulit ng ahon. Kailangan na natin magmadali dahil nga malapit ng maghapon. So baka abutin tayo ng dilim doon. Nasa 30 minutes daw yung pagmotor na gagawin natin. So baka abutan na tayo ng sunset doon. Marami na din palang kabahayan dito. Okay. So eto na ang mas mataas at mas matarik na kalsada. Alright, let's go. Ahon ulit to. Woo! Go Lakbay, kaya mo yan. Kahit alam kong wala ka sa kondisyon ngayon, kakayanin natin yan. Yan, meron tayong papasukan dito na mas maliit na daan. Tapos sira-sira yata yung daan na to. Ang taas. Okay, let's go. Bira. Oh. Oh, taas. Opya. Ahon. Ay, ang daming sira ng kalsada. Yeah. Yan, kailangan natin bumusina dito dahil sobrang taas ng daan. Yan. Ay, gumagapang na naman si Lakbay. Mas mahirap umahon dito dahil nga hindi maganda yung kondisyon ng kalsada. Bukod sa napakataas, ay sira-sira nga yung
kalsada, gawa siguro ng paggalaw ng bundok. Oh, grabe taas. Woo! Grabe. Solid. Wow. Taas. Sobra kailangan busina dito kasi iba yung tarik ng daan talaga. Sobra. Ha, gabay, lakbay. Oh. Ahod. Ha. Grabe. Dahil nga mountain pass yung dinadaanan natin na ito, kaya makikita mo na gumagalaw yung gilid ng kalsada. Kaya ang resulta nabibiyak. Hop, talis na no. Ah. Grabe, ahon. Baka solid. Ha, forest road itong dinadaanan natin. Grabe. Solid. Mamoy panggilid ko. Papatayin ko ulit traction control. Ang taas. Grabe, nakuha ang umamoy na naman ang panggilid, nilakbay. Yan, nagpatay na tayo ng traction control para mas kumapit yung gulong natin. Wow! What a view! Oh. So rough road din dadaanan natin. Malapit na tayo. Okay, kayang-kaya. Kahit umamoy ni panggilid nilakbay. Bira ng bira. Grabe, tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda tanawin dito. May mga kabundukan na bato na nababalutan ng mga puno. Oh. Nakakakaba yung daan na yun, dinaan natin kanina. Grabe as in, kasi yung mga kurbada na dadaanan natin, hindi lang basta siko. Talagang ano, sobrang tarik. So kailangan talaga yung balanse natin. Marunong tayong magbalanse ng motor. May dinadaanan natin para na tayong nasa pelikula. Rap na to. Wow. Let's go, lakbay. Grabe. Kaya mo yan. Bira, bira. Woo! Grabe, napaka-solid nun. Woo! Thank you Lord. Ay, nadali sa taas. Wow. So dito sa pinakataas, ito yung Barangay Ramot dito po sa bayan ng Santol, La Union. Ito yung pinaka-view deck na makikita natin. Yung kalsada na pinuntahan natin kanina, yun no, tanaw na tanaw dito. Tapos yung mga nakapalibot na natatayog ang mga kabundukan at yung napakalalim na bangin. Grabe yung inakit natin dito. Sobrang taas ng lugar na to. Ang dami na nating napuntahan ng mga lugar na matataas sa Cordillera, pero iba rin yung tarik ng kalsada na to, sobrang delikado. Kapag po kayo ay nagpaplano na bisitahin din yun ang lugar na to, siguraduhin nyo po na meron din po kayong makakasama na tour guide. Lalo po kung bago lang kayo sa lugar na to, dahil talagang mahirap papayin yung lugar. Bukod sa
mataas yung mga kalsada at sobrang liko-liko talaga, sobrang siko, talagang sadyang mapanganib. So ito, dadaan na tayo sa matatarik na pababa na may halong lupa. Ayan. Ay, may mga locals dito. Ayan. Oh, putik. Oh, ito pa yung isang nakadagdag sa ano natin sa ating ginagawang adventure. Madulas to, dapat alalay lang tayo. Let's go, lakbay. Grabe, taas, kapang. Itakbo natin 13. Oh, yan. Pupuntahan lang natin yung mga lugar na gusto naming ibahagi sa inyo. Kahit ganito yung mga kondisyon ng daan, delikado, pupuntahan natin yan. At sana sa mga darating na panahon, maging maayos yung kalsada rito para mas magiging madaling puntahan ng mga turista na gusto bumisita rito. Sa kondisyon ng kalsada na dinaanan natin, pero may mga iilan pa rin ng mga kabahayan dito at may linya ng kuryente. Ang galing, no? Kahit natatakbo natin siya ng ganitong 29, 28, umakit naman siya. Bukod dyan, mabigat tayo. Marami rin tayong dalang gamit. Meron tayong side panniers puno, meron tayong top box, pero nakakaya pa rin umakyat ni lakbay kahit na medyo hirap. Wow, nakakabigyan na din dito sa lugar na to dahil sobrang taas. So kailangan mong lumunok para mawala yung parang nakabar sa tenga natin. Oh, ito na papasukin natin na maliit na daan. Wow, mas pasikip ng pasikip ito. Hindi na kasya ang 4 wheels dito, so motor na lang yung nakakadaan dito. Dalawang motor pwedeng magkasalubong. So kailangan lang natin bumisina dito dahil nga blind spot na mataas at nakaharangan nga ng kabundukan sa kanang matataas na talahib. Kasalukuyan ginagawa yung daan. Makikita natin na sariwa pa yung semento. Yan. So hanggang dito na lang yata tayo kasi lusak na yung dadaanan natin. Putik na to. Negative na tayo dyan. Hindi na kaya yan, pang-enduro na yan. So dito meron tayong dadaanan na talagang lusak ng putik. So makikita natin may mga bakas nang dumaan dito at umulan, kaya makikita natin na mukhang mahirap ng daanan nito dahil nga matataas yung mga putik, posible na sumayad sa ating motor, yung pinakailalim. So Kuya Jonathan, mukhang negative na tayo dito. Ano? Negative na tayo dito. Pero yung Sabaray Terraces, malapit na dyan. Medyo malayo pa sir, mga 200 meters pa sir. Mga 200 meters pa. Sabi nung kasamahan natin, kung tuyo daw yung daan na to, pwede nating pasok yung motor. Pero sa ngayon, lulubog na tayo dito dahil talagang lusak na lusak sa putik. So bigo tayo na marating yung sa Sabaray Terraces. Sinubukan din namin paliparan ng drone, kaso hindi na siya masyadong makita dahil nga po nagsisimula ng balutin na makapal na fog yung lugar na to. Dahil nga po sa sobrang taas ng lugar na to, yan yung fog, puro puti na lang yung nakikita nating tanawin dun sa baba. So bababa na kami ni Suki sa Kapatagan
And then yun, dediretso na kami ng San Juan, La Union dahil doon kami mag-overnight. Grabe talaga yung tarik na ito. Ngayon pababa na tayo. Para tayong hinuhulog eh, oh. Oh, tingnan, para tayong hinuhulog. Oh. Bro, parang di mo matarik ito tignan. Oo. Pero kung makikita nyo to sa personal guys, grabe talaga. Ito, tingnan nyo to. Sobrang delikado. Napakatulis na mga bato. At yung kurbada, tapos tubak-lubak. So isang pagkakamali mo lang, pag hindi maganda yung nagulungan mo, posible ka talaga mag-semplang. Oo. Oo, gugulong ka din, oh. Ayan, oh. Pitik-pitik lang at hindi rin pwede tayong magbabad ng preno. Mamamala naman tayo. Baka tayo naman ay madisgrasya rin. Ayan, oh, grabe, oh. Kasi nag-iinit naman yung preno natin dito pagka sobrang tuli, no? Grabe. Drink na yung gasolina ko. Ay, malapit na naman. Oo. Humihina yung preno ko, bro. Oo. Harap likod? Oo. Hindi mo na magpili. Bomba mo ng konti. Bomba doon sa rin mo. Bomba mo gano'n sa rin mo. Nawalan ako ng preno. Oo, bro. As in. Ayan, okay na. Maalala. Tingnan muna natin. Wala. Taga. Wala akong preno, bro. Wala, ayaw na kumagat, oh. Oh. Nawalan ako ng preno. Nawala. Grabe, nawalan ako ng preno. No? Ha? Dalawa? Oo.